¿Qué tal ustedes mga ka-YouTube? Magandang umaga po. It's exactly 5 a.m. in this Saturday morning. At ang ruta natin for today's ride is a century ride. So it's a 100 kilometers ride. 50 going there, and another 50 going back. At the moment, andito ako sa Barangay Putik sa Buanga City. Regular video format muna tayo this time. Kasi basag pa yung Insta360 camera ko. Hopefully next ride though, ayos na yun so we can use it again. So here we go. First goal is to hit sub 60 minutes sa Bolong Straba segment. 5:30 a.m. at nandito na ako sa Manikaan Strait, and strangely, madilim na madilim pa rin ang kalangitan. Sa mga previous rides ko nung nasa Manikaan ako, at this same time right now, we already have blue skies. I just really hope hindi ulan, ano? Okay guys, we are now at Barangay Bolong, and I'm glad to say nakuha natin ang Bolong Straba segment in under 60 minutes. Pero barely lang guys, at 59 minutes time. 1 minute lang yung allowance. Akala ko mapapababa ko na ito to 57 minutes today. Pero hindi ko pa pala kaya. Kulang pa rin siguro talaga yung saddle time ko. Hopefully in a month's time, I can break the 57-minute time for this Bolong Straba segment. Nasa Bolong Straba Street tayo and it's exactly 6 a.m. at the moment. Maliwanag na ang kalangitan and we now have blue skies. A good sign na hindi uulan. I guess sakto na rin para i-off ko yung main lights ko. Okay, this is new territory for me. It's been a long time na hindi ako lumagpas ng Barangay Bolong. Pero today, tuloy na natin ito towards Barangay Muti to accomplish this 100 kilometers ride. Ito yung bagong tulay na papunta ng Barangay Panubigan. May magandang biking destination dyan sa Barangay Panubigan. And hopefully, in my coming rides, mapasyalan natin yon. At hopefully rin, within this year, matapos ang tulay na to para maging mas convenient na sa mga biyahero na katulad ko. Right now, nasa palusong na tayo ng Sitio Tuktukalaw, Kinipot, lagpas ng Barangay Dita. Ito na para sa akin ang pinaka-reward ng ride na to. Madalas no entry area to para sa akin eh. Kasi 3.5 minutes na high-speed palusong itong section na to. Ang sarap nun, no doubt. Ang kaso nga lang, babalikan ko pa ito ng paahon naman. At yung matagal na paahon ang bumabagabag sa akin. Pero just this time, bahala na si Batman. For now, gusto ko ma-experience nyo yung famous Tuktukalaw Twisties ng Zamboanga City. So tatahimik muna ako guys, para makapag-focus ako sa Twisties at ma-enjoy nyo rin ang scene dito.
Finally, natapos rin si Tuktukalaw. Ang sarap doon, guys. It's one of a kind road for me, and when I hit a certain speed sa section na yon, napapangiti ako sa sarap ng feeling. Anyway, let's greet Barangay Quruan a good morning. So to the left and the right is Palayan. Oh, ganda ng sikat ng araw. Huwag ulan, ha? It's a nice view, guys, dito sa Quruan Street. And mas na-appreciate ko ito seeing it now sa harapan ko mismo. So ang feeling ko right now, guys, is okay naman. Walang masakit. Sanay ako sa 2 hours ride, and right now, I'm sure wala pang 2 hours ang ride time ko. So no need to panic. It's organic. I mean, may ensayo tayo ng konti. So time check again, it's now 6:29 dito sa Quruan. Konting padyak na lang at U-turn point na tayo sa Barangay Muti. Finally, after 2 hours of sufficient constant pedal pressure since 5 AM at Barangay Putik, narating ko na rin at last ang Barangay Muti. So this spot is exactly 56 kilometers away from the City Hall of Zamboanga City. Pero from my house, it's only around 51 kilometers. Ang tahimik pala dito. Also, parang gutom ako, guys. Good job. Time check, it's 6:56 AM. Napakaganda ng weather this morning dito sa Muti. 50 kilometers away from home at dito na ako magpapagasap ng mga bite-sized monggo ensaymada at pineapple bread na hinanda ni Mrs. para sa akin kaninang 4 AM. So, ayan yung slice ng pineapple bread. Tapos ito naman, yung monggo ensaymada na kanina ko pa kinakain. Right time going here sa Muti is 1 hour and 59 minutes. So, 50 kilometers going here sa Muti, tapos another 50 kilometers pabalik, pauwi. In total, 100 kilometers. Kaya century ride ang tawag sa ride na ganito. Last year, 2024, hindi ako nakapag-century ride. Ito naman today is the first and only century ride ko for 2025. I really hope na makapag-century ride pa ako ulit this year. Although mahirap mag 100 kilometers ride, napaka-satisfying yung alam mong nagawa mo itong 100 kilometers ride. Glad to report, wala namang masakit sa akin during and even after this century ride. In fact, the following day, nakapag-ride pa ako. Pero after lunch of this day, knockout po ako at tulog up to around 3:30 PM for coffee at merienda. Pero the feeling of my body was good, and I'm happy at thankful about that. Ito nga palang sikat ni Haring Araw sa Barangay Bolong nung pauwi na ako. Todo sikat talaga. May gitsang oras na ganito ang na-experience ko. Pero survive naman. Ito yung summary ng 100 kilometers ride from Strava. At 4:56 AM, nag-start ang ride. Average speed was 23.5 kilometers per hour. Wish ko sana 25 km yan eh. May maximum heart rate was 173 beats per minute. This one looks okay to me. Moving time is 4 hours and 16 minutes. Pero yung total ride time is 4 hours and 42 minutes. And of course, the total distance is 100 kilometers. Then ito naman yung niruta natin. Makikita yung nadaanan ko sa mapa. If you're interested sa mga segment times, andyan yung mga oras ko. Yung apat na yan yung mga segments na created by yours truly. Okay? And that's a wrap, guys. If you're still watching up to this point, thank you very much. I hope you have a good insight on what happens on a solo century ride here in Zamboanga City. Hanggang dito na lang muna mga kabadyak. Ingat kayo parate at Mates Wen, out!